Tayo po tayong lahat at salubungin po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Okay, let us sing. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. From the top. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me your spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me confidence, and my soul is filled with peace, for you are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good, so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. The kingdom of our God is here. Heaven is in my heart. The presence of His majesty. Heaven is in my heart. And in His presence joy abounds. Heaven is in my heart. The light of holiness surrounds. Heaven is in my heart. Everybody now. Oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. Everybody say, oh, heaven is in my heart. God is so good. Hallelujah. God is so good every day. God is so good. He's so good to me. One more time. God is so good. Hallelujah. God is so good every day. God is so good. He's so good to me. Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Everybody now. Oh, 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 oh. Heaven is in my heart Every day. oh, 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 oh. Heaven is in my heart. Oh, 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 oh. Heaven is in my heart. Oh, 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 oh. Heaven is in my heart. Oh, 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 oh. Heaven is in my heart. You can see it. Oh, 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 oh. Heaven is in my heart. Oh, 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 oh. Heaven is in my heart. Oh, oh,
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His blood, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved us. With His blood, He has saved me. With His blood, He has raised us. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. He has done. We bless Your holy name. Tayo po ay nagpapatuloy ngayong umaga sa atin pong tema ng Miracles of Jesus. Mga milagro na atin pong Panginoon Jesus. Akala ko nung Sunday, akala ko ngayon may milagro na. Wala pang milagro, wala pa LCD. Sabi ko kasi baka may milagro na. Ano po? Baka sa Sunday po may milagro na. Tingnan natin. Pero to begin with, ano po, importante po yung milagro when it comes to the ministry of the Lord Jesus Christ. At totoo naman na ito po ay napakahalaga kahit na po sa ating kapanahunan. Nung nakaraang linggo, kay Pastor Willie, ay yung milagro po nung changing water into wine. Maganda po yung water into wine. And then, nung Sunday po ay pinag-usapan natin yung tungkol naman sa bulag, kung paano po pinagaling ng Panginoon Jesus. So, hindi lamang po sila mga divine acts. Ito po ay hindi lang para ipakilala kung sino si Jesus. May kasama rin po itong mga pagtuturo. At sa pamamagitan din po nito ay natutunan natin
ang mga katotohanan patungkol sa kasalanan. Alam natin yan, pagka binasa natin ng ang mga pagpapagaling, pagpapatawad, nandyan yung kahalagahan ng pananampalataya, at yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Kasama po lahat yan doon. At nabubuhay po tayo ngayon sa panahon na kung saan ang mga tao ay hindi na naniniwala sa mga bagay na hindi napapatunayan ng science. Ito po yung isang panahon meron tayo na nakakalungkot. Na pagka sinabi mong gano'n na milagro, may ginawang milagro si Lord, kailangan patunayan muna ng science kung totoo yun. Pero pagdating po sa mga himala ni Jesus, napakahalaga para sa mga Kristiyano na atin pong itong titignan sa pamagitan ng ating pong pananampalataya. At dito po sa ating pag-aaralan, may mga katuruan na ating bibigyang pansin ngayong umaga. Una po sa lahat, ayon sa 4 Gospels na sila, Matthew, Mark, Luke at John, nagtala sila ng 37 miraculous deeds of the Lord Jesus Christ. 37 po yon sa 4 Gospels. Pero, yun lang po ang recorded. Pero tignan po natin sa John chapter 20, 30 to 31. Ito po sabi, Jesus did many other miraculous signs in the presence of His disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. So sabi po ganoon, Jesus did many other miraculous signs. Marami pa pong mga healing na ginawa ang Panginoon Jesus. At sabi nga po ganoon, kung isusulat lahat yun, hindi po magkakasya lahat yun. At ito pong pinag-uusapan natin mula po dito sa Mark chapter 15, 29 to 39. Imagine 29 to 39 lang yan. 3 days na po kagad yan, yung tumakbo dyan. Mula po doon sa nakaupo siya sa bundok hanggang doon sa pinakain niya mga tao, 3 days na po yon. So hindi po natin titignan minsan ng Bible na itong araw na ito, nagpakain, tapos na may gumaling, tapos may nagpakain. So, hindi po ganon. Pag-aralan po natin ngayong umaga, ito pong 15, 29 to 39. At titignan po natin yung mga simpleng katuruan na makikita po natin. Unang-una po, makita natin dito yung amazing power of the Lord Jesus Christ. The amazing power of Jesus' ministry. Meron laging sumusuntok. Ako ba yon? Parang, sa hinga ko, lakas kami nga, no? Baba natin. Ayan. Alam po natin ang makapangyarihan ng Panginoon Jesus. Ayan. Pero kailangan po muling ipaalala sa atin, lalo na sa ating kapanahonan, kung anong kapangyarihan meron siya. Minsan po kasi sa takbo ng mundo natin, nakakalimutan na natin na powerful si Lord. Hindi na ngayon ganun eh. Hindi na po ganun ngayon. So, si Matthew po wants us to know that and he has shown evidence of that again and again. Sa verse 29 po, sabing ganun, moving on from there, Jesus passed along the Sea of Galilee. He went up on a mountain and sat there. And large crowds came to him, including the lame, the blind, the crippled, those unable to speak, and many others. They put them at his feet, and he healed them. So the crowd was amazed when they saw those unable to speak, talking, the crippled restored, the lame walking, and the blind seeing, and they gave glory to the God of Israel. Sa mga talata po ito, ang Panginoon Jesus ay nasa Gentile region na po. Iba po, minsan naisip siguro natin, Pastor, di ba na message mo na ito? Yung feeding of 5,000. Iba po ito. At atin pong papakita mamaya kung paano po ito nagkaiba. Pero sa mga talatang ito, kaakyat pa lamang niya ng bundok para magpahinga. Siya ay nakaupo at marahil nagpapahinga na may mga tao na lumapit sa kanya. At mahalagang malaman natin na ito po ay Gentile territory kasi importante po ito sa historical biblical accounts natin pong bibigyan pansin. Actually, may parallel account po ito sa aklat po ng Mark. At doon po sa Mark chapter 7 verse 24, sabi ganoon, and from there he arose and went away to the region of Tyre and Sidon. So, ito po ay pinakita po ni Mark dito na nasa Gentile region ang ating pong Panginoon Jesus. Nanggaling sila sa Tyre at Sidon, and then sila po ipupunta sa Decapolis. Yung Decapolis mula po sa taas, kung may mapa po, bababa po sila, at doon po sa lugar na rin ng Sea of Galilee, naroroon sila sa Decapolis. At yung pong Decapolis, alam natin, 10 cities. 10 police cities.
So nagaling po sila doon. Bagamat ito pong Galilee ay may malaking populasyon ng mga Hudyo, majority po doon ay mga Gentiles. Majority po mga Gentiles. And then verse 13, sabi nga doon, and the large crowd came to him, bringing with them those who were lame, crippled, blind, mute, and many others, and they laid them down at his feet. So again, hindi po makaalis ang ating Panginoon Jesus. Nagdatingan ng mga Jews, mga Sidonians, mga Grego. Ito po grupo-grupo to, hindi yan magkakasama na mix-mix yan. Magkakahiwa-hiwala yan, hindi pwede magsama yung mga Jews. Pero sapagkat ang lugar na ito ay malaki, so iba't iba po ang nagdatingan doon. And then, ang sabi po ganoon, at dahil po si Matthew ay specific, isinulat niya ang iba't ibang uri ng sakit na pinagaling ni Jesus. Tignan po natin, the lame, pilay. Yung ika-ika siguro. Si Pastor Willie po, napila yung kanyang daliri kanina at pinahatak po sa akin. The lame, the crippled, baldado, had their missing limbs restored. Pilay at baldado, alam niyo pilay, ika-ika lang yun, pero yung baldado, ibig sabihin, something's missing. Wala na sigurong paa yun. Wala nang paa. O kaya kamay, wala nang kamay. Mata, wala nang sigurong mata. Hindi po natin alam, pero yun po yung mga kaibahan ng pilay at saka ng baldado. Yung bulag nakakita. Yung pipi nakapagsalita. Siyempre, automatic na po yun. Pagka yung pipi nakapagsalita, anong kasunod nun? Makakarinig na siya. Makakarinig siya. And many other things occurred. Pinagaling sila ni Jesus miraculously. Meron pong binanggit si Luke sa Luke chapter 4, nung nagpapagaling pa ni Jesus. Sabi niya gano'n, Jesus healed everyone. Isipin po natin, no? Mula doon sa bundok na yon, datingan ng mga tao, nandun sila for 3 days. Hindi umalis ang Panginoon Jesus hanggat hindi naubos. Hanggang hindi naubos. Kakaiba sa mga faith healer natin, pagka time na wala na, konti. Sa sunod na lang na linggo, hindi ang Panginoon Jesus nandun. Nanatili siya roon. At ang sabi pong ganun ay, walang mahabang pila na naiwan pa at naghihintay at nagagalit ang mga tao. Wala po. Tuloy-tuloy ang kanyang healing ministry. Alam niyo po, maraming mga mananampalataya na naniniwala na kaya silang pagalingin ni Jesus. Naniniwala po ba tayo na kaya tayong pagalingin ni Jesus? Ang problema, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Hindi po ba? Hindi natin alam. Tagal ko nang pinapanalangin itong aking arthritis hanggang ngayon. Arthritis yun. Ang totoo, gustong pagalingin ng Diyos ang kanyang mga anak. Nais ng Diyos na magkaroon ng tamang pananampalataya tuwing lumalapit tayo sa Kanya. Tignan po natin lang mga talata nagpapahayag ng pagnanais ng Diyos na pagalingin tayo. Ang 3 John chapter 1, verse 2. Ang sabi pong ganon, Beloved, I pray, wala po ba yan? That in every way you may succeed and prosper and be in good health. Physically, just as I know your soul prospers spiritually. Then ang Proverbs chapter 4 verse 20, to my son, attend to my words. Keep them in the center of your heart, for they are life to those who find them, healing and health to all their flesh. And then in Jeremiah chapter 17, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For you are my praise. Mahalagang isipin po natin na ang Panginoon ay nagpapagaling at ang kanyang mga salita ang nagpapatunay ng desire niya. Hindi lang po tayo naman yung may desire na mahili. Kahit po ating Panginoon Jesus, ang desire niya po ay mapagaling tayo. At ito ay gumagawa sa ating mga pangailangan at doon nagsisimula yon. That very desire of God. Ang kagalingan ay laging nagsisimula at natatapos sa Diyos. Healing always starts and ends with Him. Sa Kanya ang lahat na ito. Hindi po ito nanggaling doon sa tao, sa panalangin ng isang pastor. Hindi po ito nanggaling doon sa paghipo sa iyo. Lahat po na ito, it starts with God. That is God's desire sa atin. At yun din po mag-end pa rin pa doon na ito po ay ang Diyos na nagpapagaling. And kapag pinag-usapan po natin yung kagalingan, may tanong tayo.
Pupunta pa ba ako sa doktor? Pupunta pa ba tayo sa doktor? When we talk about healing, this doesn't mean na hindi na tayo magpapatingin sa doktor. Naniniwala po ako na all medical knowledge comes from God at gumagawa siya sa pamagitan ng mga kamay at kaalaman ng mga doctors. But, if we focus too much on doctors and medications and medicines, baka makalimutan natin the true source of healing is our Lord Jesus Christ. Baka makalimutan na natin. I want to encourage you that no matter what kind of pain or illness you're dealing with, manalangin muna. Claim God's word over your life. Do our part where God's leading us and give the rest over to Him. Gawin natin yung pwede natin gawin at ibigay natin yung magiging resulta sa Kanya. Kaya magtiwala sa Kanya at matutupad ito. May sinasabi tayo na when all else fail, ano sabi? When all else fail, pray. Diba? Pray. Pero mali po yun. Before all else fail, pray. Minsan kasi, naubos na lahat ng ano ko. Kailangan siguro manalangin na tayo. Talagang ubos na ang kakakaya natin. Okay, wala nang mangyari sa aking karamdaman. Siguro manalangin tayo. Palagay ko hindi po ganon. Before all else fail, pray. Manalangin po tayo. Healing may not always come immediately, but it will come. Hindi lang natin alam kung sa paanong paraan, pero katulad po ng mensahe ng Pastor Willie noong nakaraan, sabi niya pong ganon, ang Diyos ay hindi nauubusan ng paraan para gumawa ng milagro sa buhay mo. Tandaan po natin yung tubig na panghugas ng paa, turn into wine. Hindi naman po lang nilulublub yung paa doon, pero it turned into wine. At the best wine. Tatandaan natin kung paano po pinagaling yung bulag. Ano ginawa sa bulag? Ano pamaraan? Lupa, dinuraan, butik, nilagay sa mata. Pamamaraan. Yung pong bingi, pagka tinignan niyo ang mark, ang bingi, paano pinagaling bingi? Tinusok yung tenga, hindi na tinusok. Inan na yung tenga. Nilagay yung daliri ng Panginoon Jesus. Tapos tinats yung kanyang dila. Ay, hindi po same daliri Tinats yung dila. At sabi ng Panginoon Jesus, Epaprata, be open. Nakarinig yung bingi. Pamamaraan. Minsan ang pamamaraan ni Lord, nakakatawa. Minsan ang pamamaraan niya, nakakatakot. Minsan ang pamamaraan niya, kakaiba. At minsan ang pamamaraan niya, simple lang. Pero hindi siya maubusan ng pamamaraan para pagalingin tayo. Pwede sa doktor siguro. Pwede siguro, hindi sa albularyo. Herbolaryo. Herbal. Pwede siguro. Pero sa isang katotohanan, siya po ay nagpapagaling. So have faith in Him. And in His perfect timing, we will see it through. Dito po natin masasabi that God is both predictable and non-predictable. Predictable siya dahil magpapagaling siya. Non-predictable, hindi natin alam kung paano paraan at hindi natin alam kung kailan. Ang dapat lang natin gawin, trust in Him. Trust in Him. And then, of course, that power of Jesus, naging obvious po ito, makes the next statement obvious. At ano po yung naging statement ng mga nakakita? So the crowd marveled as they saw the mute speaking, the crippled restored, and the lame walking, and the blind seeing. And they glorified the God of Israel. Nung makita nila lahat yung mga nangyayari, tandaan po natin, lagyan natin ng picture 3 araw ito na puro healing. At yung makita ito, sabing ganon, ng mga tao, they glorified the God of Israel. They glorified the God of Israel. Malinaw po si Matthew doon. And when others saw all of the changed life, they were amazed. At dito po si Matthew po is very careful to point out
that these Gentiles, these non-Israelites, kanila pong niluwalhati ang Diyos. Mahalaga po iyon sa tema na ito ni Matthew, kung bakit niya po siningil out yun. Bakit niya siningil out? Bakit yung mga Gentiles, those non-Israelites, give glory to God? Mamaya po itutuloy po natin yon. Pero sa ating pong kapanahonan ngayon, at sa kulturang ating ginagalawan, maraming mga tao na parang wala na respeto sa Diyos. They don't respect God anymore. Wala na silang respeto sa pangalan ng Panginoon Yesus. Hindi kaya ang dahilan ay they are not seeing enough of the power of God among the so-called people of God. Hindi kaya wala na sila makitang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Baka nakikita ng mga tao, puro lang tayo talunan. Let me ask you something. Has Jesus' power changed you in an amazing way? May binago ba si Jesus sa inyo sa kapangyarihan niya? Well, alam ko po nagsasabi bawat sa atin deep within our hearts, yes. Totoo. Maraming ginawa si Kristo sa buhay ko. Then, ito po sabihin ko, hayaan natin makita ito ng mga tao. Let people see it. Hayaan nilang makita yung mga kapangyarihan ni Kristo. Let people see it in our life. Let people see it in our church. Let people see it in our community. At sandaling mahayag ito, kanilang niluwalhatian ng Diyos because God is powerful. Dito po sa church, alam ko po marami pong pinagaling ang Panginoon Jesus. Mga na-hospital. Na paglabas ng hospital ay kakaiba na. Totally healed. Na minsan sasabihin ng mga doktor, malaki pong porsyento ng maapektuhan to. Alam natin, nandiyan, mga kapatid, hindi lang ako nakapagpaalam na gawin sila example. Pero marami tayo dito, mga kapatid, kung paano po pinagaling ng Panginoon Jesus. At alam natin na from there, at sabihin ng mga tao, they will be amazed. At matutuwa sila doon sa kagalingan na yun na ginawa at magbabalik ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Ikalawa po, the passion of Jesus' ministry. Siyempre, ito po yung great compassion of God. Alam po, Jesus not only to do anything in the world for us. Hindi lang po siya gagawin yung pwedeng gawin para sa atin, but He also cares deeply for us. Tignan po natin Luke 32-39. Jesus called His disciples and said, I have compassion on the crowd because they have already stayed with me 3 days and have nothing to eat. I don't want to send them away hungry. Otherwise, they might collapse on the way. The disciples said to Him, where could we get enough bread in this desolate place to feed such a crowd? How many loaves do you have? Jesus asked them, 7. And they said, and a few small fish. Jesus said, I have compassion on the crowd. Alam mo po, Panginoon Jesus is not just King, hindi lang siya Messiah, hindi lang siya Lord. He is a compassionate King, He is a compassionate Messiah, He is a compassionate Lord. He not only has the power to provide what you needed, what we needed, He has the compassion to provide what you needed. Now, iisipin po natin, bakit iisipin pa ng Panginoon Jesus yung pagkain? Kayo po ba, kapag kayo po ay nagsasuffer for many months ng karamdaman ninyo at kayo ay ika-ika at pilay, at pinagaling kayo, may isip nyo pa ba magutom? Hindi nyo na maisip na magutom pa. Yun lang kagalingan ibinigay sa inyo, tuwang-tuwa ka na noon. Enjoy ka na noon. Yung bang tatalon ka na noon. At yung lahat ng paghihirap na naranasan mo, lahat ng mga problemang naranasan mo, yung time na yun na pinagaling ka, everything. Diba? Mawala yun. Kahit gutom mo, wala. Pero nag-alala po ang Panginoon Jesus. Sabing gano'n, baka mahilo itong mga to. Imagine, may hilo pa. May healing pero sabing gano'n, baka mahilo. Uuwi sila gutom, baka mahilo yung mga yan. Pero sabi pong gano'n, pakainin natin.
Ito parang deja vu. Yung deja vu ay yung, parang naulit ba? Naulit ba yung takbo nito? Naalala po natin tungkol sa feeding of the 5,000. Ano po? Pero sasabihin po natin na ibang grupo ito kaysa doon sa Matthew chapter 14. Chapter 14 ay yung pong 5,000, healing ng 5,000. Ang chapter 15 ay healing ng 4,000. At magkaiba po ito, magkaiba ng grupo. Kaya nga mahalaga na sabihin natin na Jews, yung sa 14, ito naman ay mga Gentiles, ang mga pinagaling dito. May mga similarities po ito kung bibigyan pansin po natin. Of course, nandun ang mga disciples ng Panginoon Jesus. Meron din pong large crowd. Ang food ay fish and bread. And then Jesus performs a miracle to multiply the food. So, marami ding sumobra. So, halos yun yung similarity ng dalawang miracles. At ang pagkakaiba po rito, ano gugutom dito ang mga tao? Doon po sa chapter 15, ano gugutom dito? Yung mga disciples, sasabing ka ng mga disciples, pauwi na natin sila. Siguro gusto na lang kumain. Itong mga disciples. Pauwi na natin sila at gumagabi na. One day lang yan isang araw lang yun. Pauwi na natin sila. At baka para habang on the way, makabili na sila ng pagkain nila. Ang sabi ng Panginoon Jesus, hindi, pakainin natin dito. So, iba yun. Pero dito, ang sabi ng Panginoon Jesus, nagugutom na yung mga tao. Ang mga tao na rito, ang mga nagugutom. So, kakaiba ito. At ang sabing gano'n ng Panginoon Jesus dito, I have compassion on them. At dito po, yung hindi lang po yung mga disciples ang nagutom, ang number po ay different, 4,000 instead of 5,000. 7 baskets ang naiwan sa halip na 12 baskets. So magkaiba po yon. And then most importantly for our message is that this crowd was Gentile while the first crowd was Jewish. Paano po natin malaman na magkaiba sila sa kwentong ito? Ito pong sabi doon sa Matthew chapter 16, verse 8 to 10. Aware of this, Jesus said, ito po, nagtatalo-talo na naman ang mga disciples tungkol sa kakainin nila. Saan tayo kukuha ng pagkain? Ito na naman po yung background niyan. Ito na naman, sabing ganon. Aware of this, Jesus said, you of little faith, why are you discussing among yourselves that you do not have bread? Don't you understand yet? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000? And how many baskets you collected? Or the 7 loaves for the 4,000? And how many large baskets you collected? Sabi nga, hindi pa ba kayo natuto? Hindi pa ba ninyo naintindihan yung 5,000 pinakain at 4,000 pinakain? Magkaiba po yun. Sabi nga, eto na naman ang issue ninyo, pagkain na naman. Tayo po mga Kristiyano, pabalik-balik tayo sa problema. May mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon Jesus, pero the next week, eto na naman, nagwo-worry na naman tayo. Saan naman ako kukuha ng pambayad? Yun na naman. Yun na naman ang issue. Jesus in His compassion meets people needs. At isipin po natin, 4,000 men, not counting women and children, at hindi pa kumakain for 3 days. Pero sabi nga po natin kanina, parang yung mga disciples, parang walang mga compassion. Kung hindi pa nagsabi yung Panginoon Jesus sa kanila na, pakainin natin sila bago sila umuwi, hindi nila pakakainin. At ang tanong ng mga disciples, saan tayo kukuha ng pagkain? Sa lugar na ito. Tandaan po natin, ang place ay bundok bundok. Nasa taas sila, doon umakyat yung mga tao. At sabi ng ganoon, saan tayo kukuha? Same thing. Ilan? Ang sabi ng ganoon, merong 7 rito, 7 tinapay. Different mula doon sa 12. At saka 7 small fishes. 5 at saka 2 small fishes. Tama ba? So, yun po sabing ganun nila. Meron pang pagkain. So, ang ginawa po nila ay, sabing ganun po ng Jesus, kahit yung awa na yun ng Panginoon Jesus, sa unang pagkakataon, muling itinuro ni Jesus ang ilang aral na hindi nila lubos na naunawaan. Kaya sa amin ng Panginoon Jesus, siguro, sige, ulitin natin. Ulitin natin. Ilang beses ba sa atin umulit ng Panginoon Jesus ng lesson? Sabi nga, ulitin natin.
Kaya ang ginawa ng Panginoon Jesus, pinaupo na niya muli ang mga tao, pinagpala niya ang pagkain. He took the 7 loaves and 2 fishes, and the fishes, 7 loaves and fishes, and given thanks. He broke them, started giving them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Isang mahalagang bagay po, ang compassion na dapat natin taglayin ay ang uri ng compassion ng Diyos. Alam niyo po, minsan yung ating pong compassion ay, ano lang siya, surface lang. Minsan po ang compassion po natin ay dahil lang nahihiya tayo na may mga tao nakatingin. Ang compassion po natin talaga mababaw, mga kapatid. Ano po? Hindi po ako judgmental. Pero alam natin, hanggat hindi yung compassion ni Lord ang nasa atin, hindi tayo makakagawa ng mas malalim na kaunawaan o malalim na aksyon when it comes to compassion. Ang ginawa ng Panginoon Jesus, kanya pong dinivide ulit, pinagpala, hinati. At ang ginawa niya, binigay niya sa mga disciples. At sabi nga, sige, ipamahagi na ninyo. Ipamahagi na ninyo. And yet with 7 loaves and few pieces, Jesus fully satisfied their hunger. Ibinigay niya ito sa mga disipulo upang may bigay sa mga tao. What you have is what you get. Kung meron tayong compassion ng Panginoon Jesus, yun din ay ibibigay natin. Kung wala, wala. So, inalaw ni Jesus sa mga disipulo na exercise yung kanyang compassion. Ginamit niya yung handang magpagamit para sa kanyang kalawalatian. Simple message lang po ng compassion. Hindi tayo pwede makakuha ng magandang, hindi tayo pwede makagawa ng tamang kaawaan kung hindi po ito yung kaawaan ng ating Panginoon Jesus. We need God's compassion. Ikatlo po, at dito po natin bibigyan pansing maigi yung pong nangyari ng kabuuan. The purpose of Jesus' ministry. Now, ito po napaka-importante, lalo-lalo na po sa pag-aaral nitong feeding of 4,000. Kasi po, when Jesus fed the 5,000, puro Jews ang kanyang audience. Tandaan po natin di ba, doon sa 5,000, I am the bread of life. Tapos hinabol pa siya ng mga Hudyo para sabihin gano'n, pakita ka ulit sa amin ng mga tanda pa. Pakainin mo ulit kami. Kaya nasabi niya, I am the bread of life. Pero yun po ay mga Hudyo po yon, ang audience dito. Sa Matthew chapter 14, said there were, meron pong 12 baskets left over. 12 yung natira. Pero yung word po na ginamit ni Matthew dito sa baskets, kophinos, a Greek word meaning a wicker basket. Maliliit na basket lang po yan. Yung parang basket natin pamalengke. Maliliit lang po yan, hindi po yan yung malalaking basket na iniisip natin malalaki kagad. Pero, ang word na ginamit dyan ay kophinos, 12 baskets after feeding 5,000 people. Natira. Meron pong 12 basket. At ginagamit po itong basket na ito, ginagamit po ng Jews para lunchbox pag nagtra-travel sila. Maliit na basket lang po yan. Pero dito po sa feeding of 4,000, ang karamihan po dito mga Gentiles, hindi po kophinos ang ginamit na word ni Matthew sa Matthew chapter 15 para po sa 7 baskets. The word he uses here is spuridas. Yan, spuris, yung marami po, spuridas, o hamper, a big woven basket. Nakita niyo po yung kaibahan. Iba po yung maliit na basket, iba ito. Malalaking basket po ito. Malalaking basket po yan. At ito pong malalaking basket na ito ay hinabi na wooden basket. Katunayan ay ginamit po ni Lucas yung word na yun na spuris o spuridas, isang klase ng basket para may ibaba po nila si Paul, ng mga Kristiyano sa Damascus para ilipat doon sa kabilang bakod kasi tatakas po si Paul. Inahabol po siya. At ang ginamit na basket ay yan po. Sa Acts chapter 9, para po mas maunawa natin, 23 to 25. When many days has elapsed, the Jews plotted together to do away with him. But their plot became known to Saul. They were also watching the gates day and night so that they might put him to death. Yan. But his disciples took him by night and let him down through an opening in the wall, lowering him in a large basket. Spuris. Yun po ang malaking basket. Pero I doubt kung ako po ay makakasya dyan.
Baka si Paul lang po kasi sabi nila, maliit daw po si Paul eh. Pero nagkasya sa basket. Pero sa ating pong language today, in our language today, pagkatapos kumain ng 5,000, ay may natirang 12 baskets na tira-tira. After feeding 5,000. And after feeding the 4,000, meron pong 7 baskets na natira. Alin pong mas maraming natira? Yung 12 o 7? Salaman. 7 ang mas maraming natira. Hindi sa 12. Bakit magkaiba? Bakit 12 yung sa Jews na maraming natira? Pero bakit sa Gentiles 7 lang? Ang daming ang daming natira. Mas malaki siya, hamper siya. Alam ko po yung hamper ngayon ay hindi na po pinaglalagyan ng tinapay. Anong nilalagay niyo sa hamper? Damit, dirty clothes, di ba? Pagka marumi, doon na, bubin din yun. Ito ang gamit noon sa ano po yan, sa mga gamit po ng mga Gentiles. Now, as we saw in the feeding, doon po sa feeding na yon, ng 5,000 account, natira 12 baskets, 12 number used in the scripture to symbolize yung pong i-symbolize po yung 12 tribes of Israel. Yan po yon, 12 tribes of Israel. Ito po yung truth na applied only to Israel. But now, God uses number 7. At interesting to see that there are 7 loaves in the incident. 7 loaves. And 7 basketful left over rather than 12. In the Bible, ang number 7 often symbolize completion or perfection. Yan po ibig sabihin noon. At Genesis, alam natin Genesis tells us that God created the heavens and the earth in 6 days, and upon completion on the 7th day, He rested. Completion. Ito rin po ang number of deacons sa church, appointed in the early church, 7. Ang number 7 ay madalas na makikita po natin sa Revelation. 7 churches of Asia, hindi po ba? Ano pa? 7 spirits, 7 candlestick, 7 stars, 7 lamps, 7 seals, 7 horns, 7 eyes, 7 angels, 7 trumpets, 7 crowns. Puro 7. Completion. Napakahalaga na number 7. Natatandaan din po natin ang I ams na ating Panginoon Jesus sa Book of John lang. Doon lang natin kukunin the 7 I ams na ating Panginoon Jesus. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. 7 I ams. Kahit forgiveness. Ilang beses daw tayo dapat magpatawad? 7 times 7. Si Naaman, nung nilubog siya sa Jericho, sa Jordan River, sa Jordan River, ilang beses siya pinalubog? 7. Pagka tayo ay nagsasama-sama ng mga dahon-dahon para inumin natin at pakuluan, ilan? 7. Diba? Puro 7. Kaya yung natirang 7 baskets ay very significant for the Gentile nation. Very significant po yon. Dahil doon ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili, paghahayag sa harap ng lahat ng kanyang nilikha. It implies the full manifestation of God, God in His completeness, God in His fullness. Kaya 7 po yon. Ito na ang gustong gawin ng Diyos. Alam niyo po kahit na po sa bilang na 1,000, hindi ko na po masyadong i-elaborate pa ito. Masyado pong mahaba kung i-elaborate ko pa. Colloquial po yung pagsasabi ng napakaraming bilang. Pagkasabi natin 1,000, colloquial po yon in saying napakaraming bilang. So many. At yung word na 4, kadalasan po ay ginamit po din po ito sa katulad po Isaiah 11:12, Ezekiel 7:2, Revelation 7:1. Ang ibig sabihin ng 4 ay 4 corners of the earth. 4 na sulok ng daigdig. Yun po. So, kapag ka pinagsama-sama ang lahat na ito, ang bilang ng mga pinakain, ng 4,000, kaibahan ng basket, bilang na natirang basket, at pagkain na kumakatawan, ay kumakatawan sa isang complete, perfect na pagtitipon ng lahat ng mga bansa.
Iyon ay kapwa mga Hudyo at Gentile na nagpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. It's a prophecy. Ito po ay isang prophecy of what will happen to the Gentile nation. There will be fulfillment of everything. Fulfillment, provision sa atin lahat. Kaya tayo nakaupo dito ngayon. Ano po? Dahil po doon sa miracle of the 4,000. Inihayag na kagad ng Diyos mula sa ating Panginoon Jesus yung completeness of what will happen in the future. Amen po ba? Yun pong first miracle. Yun ang unang miracle na itinalaga sa atin pong mga Gentiles. Baka po sabihin ng iba, nagkataon lang ito. At hindi nilayo ni Matthew. Tinignan ko po minsan yung mga commentaries. May nagsabi na nagkataon lang daw at hindi nilayo ni Matthew. Pero sa palagay ko po, isa ito sa mga makatotohanan ng kapahayagan para sa kaligtasan ng sansinukob. Ito ay mga totoong pangyayari at tiyak po na may kahulugan ng mga ito para kay Mateo. Hindi niya ito itatalan ng 2 beses nang walang dahilan. Yung pagtatala ng 5,000 at ng 4,000. Hindi niya po magtatala ng kwento ng 2 beses na walang dahilan. Tandaan po natin, isinulat po ni Matthew ang Gospel of Matthew noong 55 to 65 AD. Ito po yung mga panahon na critical na panahon sa ministry po ng ating pong Panginoon Jesus. Ito po yung mga panahon na dapat na isulat anong ginawa ng Panginoon Jesus. At ginawa po ni Matthew dito, sinulat niya yung mga dapat, yung mga significant. In fact, everything that was written in the Word of God is significant. May dahilan. May layunin. Hindi po yan na ikwento lang basta-basta dahil kwento ito. Tandaan po natin, ang Panginoon Jesus ang siyang tumupad ng lahat ng kautusan at ang kautusan ito ay ginawa niya po sa pamamagitan ng paglakad niya doon sa New Testament. Siya po ang living testament. At hindi po nagkataon anuman dito na sabihin gano'n na nagkataon lang na gano'n. Hindi po. Alam po ni Mateo ang kahalagahan ng feeding of the 4,000. So the ministry of healing sa chapter 15 at feeding with 4,000, nagsasabi sa atin na ang layunin ng Diyos kay Kristo ay pangkalahatan. Ito po ay pangkalahatan. Maaring magsimula ito sa mga Israelita, I am the bread of life. Maaring magsimula. But the very purpose that God is redeeming a people for Himself to worship Him, glorify Him through faith and obedience. Through faith and obedience. Nais ko pong magwakas dito po sa salitang ito na hiniram ko po kay Matthew Henry. Sinulat po ni Matthew Henry. Coram Deo. In the presence of God, ibig po sabihin ng Coram Deo. Ang sabi niya pong ganon, forgetting former experiences leaves us under present doubts. Pag nakalimutan natin yung mga karanasan natin, nagdadala sa atin ng pagdududa. We are quick to forget all that God has done for us in the past and grow impatient when He does not act in the manner that we desire in the present. We sometimes then doubt His love for us even though He has shown Himself good and true in our past. If you are having trouble trusting the Lord this day, remember an occasion in the past in which He provided for you. Mga kapatid, maraming okasyon tayo na maalala in the past. Na dapat po lagi nagpapaalala sa atin sa ngayon of who God is. And that miracles continues sa ating pong buhay. Jesus is always faithful. Jesus has never-ending power and compassion. He has blessed us as a church in the past. And He can bless us as well today. Hindi po nagbabago ang ating Diyos. Manalangin po tayo. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po na marami. Sa bahagi ng miracle na yung pong ginagawa. Totoo po, Lord, hindi lang naman katuruan, hindi lang ito, Panginoon, yung pong pagsasabi na powerful ka. May mga katuruan.
may mga malalalim na kahulugan na siyang magbibigay ng kagalakan sa aming pong mga puso. Na doon pa lamang, Panginoon, sa panahon nga ng pagpapakain mo. Kahit nga po yung salitan 3 days, naging makahulugan yan, Panginoon. Nung magkaroon ka ng compassion sa kanila after 3 days na walang pagkain. Panginoon, alam po namin na yung compassion na yon ay hanggang ngayon nararanasan po namin. The very miracle, the very power that you have, the very compassion that you have, nandun po lagi, Panginoon. Hindi mo kami iniwanan. Patawarin mo po kami, Panginoon, na kung paminsan-minsan, katulad po ng mga disipulo, nakalimutan namin, Lord, yung mga karanasan namin. Nakalimutan namin, Panginoon, na gumagawa ka nga pala ng maraming mga bagay. Marami kang pamamaraan. Hindi ka naubusan ng pamamaraan. Nakalimutan namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos at makapangyarihan. Patawarin mo kami kung paminsan-minsan, nagiging suwail kami. Paminsan-minsan, tinatanong ka namin ng galit kami. Paminsan-minsan, Panginoon, nawawalan kami ng pagtitiwala sa iyo. Lord, lagi mong pipaalala sa amin ang katotohanan na meron ka sa aming buhay. The very first miracle that you have done in our lives. Nung ikaw aming tanggapin bilang Panginoon at Kapagligtas, binago mo kami, inayos mo kami. At patuloy, Panginoon, hanggang sa panahon ito, nakikita pa namin at naranasan namin ang kapangyarihan mo. Salamat po, Diyos, pinupuri ka namin. Salamat po sa iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Amen.